Mga Kawikaan Kapitulo 17. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kaysa bahay na may laging pistehan na may kalaitan. Ang lingkod na gumagawang may kapantasan ay nagpupuno sa anak na nakahihiya, at siya'y makakabahagi sa mana ng magkakapatid. Ang dalisayan ay sa pilak, at ang hurno ay sa ginto, ngunit sinusubok ng Panginoon ang mga puso. Ang manggagawa ng kasamaan ay nakikinig sa masasamang labi, at ang sinungaling ay nakikinig sa masamang dila. Sino mang tumutuya sa dukha ay dumuduste sa may lalang sa kanya, at ang natutuwa sa kasakunaan ay walang pagsalang parurusahan. Ang mga anak ng mga anak ay putong ng mga matatandang tao, at ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga magulang. Ang marilag na pananalita ay hindi nagiging mabuti sa mangmang, lalo na ang magdarayang mga labi, sa isang pangulo. Ang suhol ay parang mahalagang bato sa mga mata ng nagtatamo, saan man pumihit ay gumiginhawa. Ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng paibig, ngunit ang nagdadadaldaw tungkol sa anuman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Ang saway ay nanasok na tame time sa isang nag-uunawa, kaysa isang daang hampas sa mangmang. Ang hinahanap lamang ng masamang tao ay panghihimagsik, kaya't isang mabagsik na sugo ay susuguin laban sa kanya. Masalubong ang tao ng oso na nanakawan ng kanyang mga anak, maigi kaysa mangmang sa kanyang kamangmangan. Sino mang gumaganti ng kasamaan sa mabuti, kasamaan ay hindi hihiwalay sa kanyang bahay. Ang pasimula ng pagkakaalit ay gaya ng pagbuga ng tubig, kaya't iwan ninyo ang pagtatalo, bago mag-init sa pagkakaalit. Siya na umaaring ganap sa masama, at siya na nagpaparusa sa matuwid, kapwa sila kasuklam-suklam sa Panginoon. Bakit may halaga sa kamay ng mangmang upang ibili ng karunungan, gayong wala siyang pagkaunawa? Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan. Ang taong walang unawa ay nakikikamay, at nagiging mananagot sa harapan ng kanyang kapwa. Ang umiibig sa pagsalangsang ay umiibig sa pagkakaalit, ang nagtataas ng kanyang pintuan ay humahanap ng kapahamakan. Siyang may magdarayang puso ay hindi nakakasumpong ng mabuti, at siyang may suwail na dila ay nahuhulog sa karalitaan. Ang nangginganak ng mangmang ay sa kanyang kapanglawan, at ang ama ng mangmang ay walang kagalakan. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Ang masama ay tumatanggap ng suhol mula sa sinapupunan, upang ipahamak ang daan ng kahatulan. Karunungan ay nasa harap ng mukha ng nag-uunawa, ngunit ang mga mata ng mangmang ay nasa mga wakas ng lupa. Ang mangmang na anak ay hirap sa kanyang ama, at kapeitan sa nanganak sa kanya. Parusahan naman ang matuwid ay hindi mabuti, nisaktan man ang mahal na tao dahil sa kanilang katwiran. Siyang nagtitipid ng kanyang mga salita ay may kaalaman, at siyang may diwang malamig ay taong nag-uunawa. Ang mangmang man, pagka siya'y tumatahimik, ay nabibilang na pantas, pagka kanyang tinitikom ang kanyang mga labi, ay hinaari siyang mabait.